Simplihan natin. Simplihan natin. Bakit nga ba, di ba, merong Duterte, may Marcos? Sana matuto tayong magkumpara. Unahin natin si Duterte. Ano sabi ni Duterte noon? Within 3 to 6 months, wala ng droga, wala ng korupsyon. Oh, tigil nyo yan. Sabi niya yun. Umasa ang marami. Oo, di ba? Sabi nila, yes, ang galing. Oh, di ba? May pa-jet ski pa yon, ha? Di ba? Yes, ang galing. Pumapalakpak eh. Pumapalakpak yung mga tao. Bakit kamo? Kasi karamihan ng mga naniniwala kay Duterte noon talaga hanggang ngayon. O maaring may mga nabudol noon na may utak naman, kaya lang, marami talaga yung mahihina. Oo. Yung nasa laylayan, class E. Kung may A, B, C, D, may E. O yun, nandoon silang lahat. Yan lahat yung mga, tignan mo kung paano makipag-usap. Tignan mo kung paano makipagtalastasan. Di ba? O, hindi mo makakain. O, naranasan mo yan. That's right. Ngayon, eto yan. Meron bang natupad? Siya 3 to 6 months niya. Sabi niya, ubusin ko ang korupsyon sa gobyerno. Tanong ko sa taong bayan, makinig kayo. Tanong ko, ni isa ba na kurakot sa bansa, politiko, kahit na lang, sino na lang banggitin nyo? Meron bang napakulong yung mama? Kahit isa lang. Ikaw, 3 hinahanap mo sa akin eh. Ako, isa lang. Di ba? Kayo nga lang na Ngayon, bakit kayo nagagalit sa Pangulong niloklok na sambayanan? Ilan na napakulong? Naibalik na yung 2 mag-best friend. Kaibigan mo yan, alam ko. Di ba? Si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Hindi lang sila. Maging yung kanyang cabinet secretary na si Bunuan, pinakulong na. Hindi lang yung mga yan. Yung mga kontraktor na naging kontraktor ni Digong noon, ang mga Diskaya. Isama mo pa yung mga district engineer, BGC boys. Hindi natin nakasama yan. Bakit? Hindi naman ganun ang lakad natin eh. Dahil tayo, yung ating kinikita, pinaghihirapan natin. Di ba? Ngayon, bakit nyo sisisihin ng Pangulo? Malapit na nga, pati pinsan, ipapakulong na eh. Sino ang totoo? Yung totoo ba yung walang napanagot? O yung tuloy-tuloy na nagpapanagot? Kahit ikaw, Villanueva, sa 1 linggo, lagot ka na. Isipin nating maigi. Isipin nating maigi kasi kung yan lang ang pagkukumpara natin, wag na natin palawigin. Kasi malayo na eh. Sagutin muna natin. Isipin natin, sino ba talaga nga ang totoo? Galit ba talaga sa korupsyon si Digong? O laway niya lang yun? Proyekto, wala ngang nagawa eh. Kahit gamitin nyo nga, sabi ng isang vlogger natin, kahit gamitin nyo yung internet ninyo, mag-wifi na kayo, mag-browse na kayo, mag-research na kayo. Wag lang si Sarah, hindi marunong mag-computer yon. Pero kayo na lang. Di ba? Wala kayong makikita na natapos na proyekto yung Pangulo nyong si Digong.